Ito yung isa sa mga dapat huwag nyong gagawin sa inyong mga motorcycle, yung tatanggalin yung air filter nito. Ito ay XRM 125 Fi lang naman ito mga bossing. At ang problema nito ay mausok na siya. At buti nagapan siya mga boss at hindi tuluyang nagasgas yung kanyang bore. At ito lang naman kung bakit muntikan ng tuluyang masira tong bore ng ano na to, XRM 125 Fi. At ito lang naman yung ginawa dito, binuksan yung kanyang air filter, tinanggal ba siya. Tapos nilagyan ng ganito, downdraft. Pero nakaganyan yan eh. Malamang hihigupin ito lahat ng mga alikabok at buhangin sa inyong mga tinadaanan, lalo na yung daan nyo ay malikabok. Yan po yung dapat na huwag nyong gagawin sa inyong mga motorcycle. At dito sa kanyang throttle body, malinis naman siya, walang itim-itim, kaso nga lang iba yung kanyang rumi, buhangin at mga alikabok. Tingnan nyo yung kulay niya. Hindi lang kasi kita dito sa video natin eh. Ay mag-focus ng camera natin. Makikita nyo naman kulay brown no. Ito kasi pinunasan na natin ito. Ang daming pumasok dito ng mga buhangin at mga alikabok. At medyo maswerte pa kasi nga ganito lang yung gasgas nito. Kaya pa naman ng lihan ito. Mahal din kasi yung genuine na black ng XRM 125 mga boss. Marami namang murang nabibiling mga bore kit, kaso nga lang iba talaga itong stock mga boss. Subok na natin yan. Mas matibay din kasi ito mga bossing. Kaya ingatan nyo dapat yung mga motorsiklo. Tingnan nyo. Mild lang naman yung gasgas niya, kaya pa ng pinong liha. At itong piston nito ay nilinisan na natin ito. Sobrang kapal ng mga niyan mga boss. Ito yung mga natira oh. Buhangin po yan, nandyan oh. Hindi po carbon deposit. Carbon deposit siya pero may halong buhangin. Napakakapal po niyan, pinunasan lang natin. At ito talaga yung sumalo. Tignan nyo. Yung mga buhangin at alikabok, sumiksik na po dito yan oh. Dito sa loob ng oil ring ng piston. Yan oh, tignan nyo, napakaitim po niya no. Singitim ng kuko natin. Napaka-importante po nitong oil ring kasi ito lang naman yung sumasala dun sa langis para hindi maghalo yung langis. Problema pala nito ay mausok na siya. Malaki na rin yung gap nito. Talagang pudpud na. Itong ring niyang dalawa na yan, tinanggal natin yung isa eh. Pero ito okay pa naman to. Papalitan lang natin ng piston ring. Tapos ito, malamang ito, mabilis magbawas ng langis ito eh. Kaya makikita nyo, napakaitim no. Hindi rin sigurado alaga sa chainsaw yung nito, may-ari nito. Mas madali kasi siyang matuyuan ng langis kasi nga gawa na itong palit na rin siya ng canister mga bossing oh. Pinare-elbow niya tapos nagpalit siya ng pang Suzuki na canister. Hindi kagaya sa stock na mas maganda yung back pressure niya. Okay lang sana kung 150cc pero ito 125cc lang to mga boss. Hindi naman kagaya sa carburetor type na pwede mong itono agad yung kanyang carburetor pag nagpalit ka ng pipe. Magdadagdag ka ng gas para hindi lean yung kanyang yung kanyang tono. At ito FI kasi ito kailangan mo nang magpa fuel correction para mag-match dun sa tambutsong pinalit mo dito. Tapos idagdag mo pa itong naka-open yan overheat, talagang malala yung aabutin mo dito. Makikita mo naman dito sa piston overheat at dagdag mo pa yung siguro munti ka nang natuyan ng langis. Pero malinis naman yung kanyang mga boss sa loob. At makikita nyo naman sa loob malinis siya. Dito lang talaga sa kanyang piston yung sumalo lahat. Kasi nga hindi maganda yung tono ng gas. Gawa nga ng FI tapos nakatambucho tapos naka open itong ganito niya. Siyempre mas marami yung hangin na hihigupin yan compare doon sa gas. Hindi siya tugma. Kailangan talaga ng fuel correction. Tapos ang isa sa problema nito pala yung dinirekta na nila yung kanyang fuel pump. Tapos yung switch. Ang sira lang ay ignition switch. Ang pagkakalam ko pinalitan na ng ignition switch to Hindi na to yung stock. Kaya ang ginawa nila, dinirekta na lang yung fuel pump niya. Nako. Tapos itong kanyang switch dun sa ignition kasi nga kahit isusi mo hindi na siya gagana. So ito papalitan natin, babalik natin sa standard to. Bali naka anti-theft kasi ito Hindi naman ganito yung mga stock na susian ng motor. Since sa pag-wiring po, ay ingat-ingat lang po, delikado yan. Kaysa masira yung mga ECU ninyo, napakamahal po ng ECU. Compare dun sa ignition switch. Yung nangyari dito sa motor na ito mapaghalata mo talagang bata yung may hawak na ito kasi nga napagdaanan naman natin yan. Basta mga bata kasi ay mahilig sa mga ganito kahit hindi na tugma-tugma. Okay lang naman, marami namang mga mahihilig na diyan kabataan ng mga motorsiklo pero yung iba marurunong talaga. Tapos yung iba naman ay kahit ano na lang yung ginagawa nila, yun nasisira yung mga motor. Mas maganda pa rin pag-aralan natin yung mga motor natin bago tayo magkabit ng mga piyesa.
May mga marurunong talaga na mga kabataan. Talagang magagaling sila mag-modify ng mga motorsiklo kahit sa murang edad pa lang nagkakarga na yung iba Pero dito makikita mo talaga na bara-bara yung dito. Bara-bara yung ginawa nila dito. Kaya mas mapapalaki talaga yung gastos nyo dito. Sabay pag nagasgas naman ito ay palit na lang tayo ng buo. Pero pag pag natuyo ng langis, yun yung delikado sa ating mga motor. Kasi mas madaling kumain ng langis, mas madaling magbawas yung langis gawa nga ng medyo overheat siya. Tapos kumakain ng langis. Siyempre hindi nakikita ng gamit ng gamit. Yung mapapabayaan yung langis. Kaya yun. Lang mga bossing, sana makatulong ang video na to. Ride safe po sa ating lahat. Peace out.